ngayon. Kaya naman sila makikita natin maglalaro for the Grand Finals. Yeah. This is game number 5. So for AP Bren, they are on the blue side para naman sa Blacklist International. Sila ang nasa red side. Wow. Almost same patterns Yeah. pagdating sa ban. Walang bigayan ng Fredrin dito sa laban. So, ibig sabihin, Faramis or Valentina ang nakikita ko dito sa AP Bren. Wala din kasing Edith na pinaprioritize. Oo. Sobrang curious ako dito sa ban ng Matilda. Siguro ang gustong kunin ng Blacklist is Valentina. So, I'm only seeing 2 options dito for AP Bren, Valentina or Faramis. Oo nga, no? Parang ano na lang dito, pick your poison ko, ano ba talaga ang magiging gusto mo. So, nakita Faramis. natin, it's gonna be Faramis. Actually, parang option pa nga dito sa Blacklist yung ginagawa nila na Angela Irithel. Ooh. Or too soon ba? Well, knowing Blacklist, pwede pa nilang hugutin yun sa dulo. Baka Terizla muna yung inahin nila dito. Crowd control, And no? what if sila naman yung kumuha ng Martis agad? Para hindi na malimit itong Hero ni Shinsuke. Akai. Okay. Correct. Okay. Sasabihin ko pa lang sana, may Valentina pa kasi. So, yung ginawa pala nila dito, sinabay na nila yung Valentina with the Akai. This is a new hero para kay Imam God. Yep. Usually parami siya ngayon sasabay. Pero actually para paramis pa rin pala. Kasi nanakawin niya lang yung Nether. Oh, ito nga pala isang mga signature hilo niya. Yep. So kanina bago tayo mag-start nung game 4, 100% yung Faramis. So bago yan ngayon. So Arlota Ayun pa na. din. And ano isa? Martis. Uy, dalawang sweep. Dalawang sweep na naman. Isang final sweep. Isang, yung ano na naman, slip and slide combination. Oo nga. What if eventually mag-Benedetta na dito ang Blacklist? Pero think ko maganda na i-secure na nila yung Irithel for Blacklist International in this slot, most particularly. Kasi maganda siya versus Faramis. And pwede nilang i-combo yung Angela later on. Since ang ECP pa ng EP Bren na iba. But that's a different hero, Bruno. Okay. Same idea, I'd say. Tsaka maganda tong Bruno kapag ka dun sa habang naka-Nether Realm. If ever na magdikit-dikit, di ba may konting stun after ng Spectre Yes. State? Oo, Pwede mag-bounce exactly. ang mga worldy. Yeah. Tsaka ano, yung at least hindi kagaya nung Claude kanina, makikita natin na early to mid, may damage output na yung Bruno. Oo nga pala. Umaapoy na agad yung mga Kahit bola. ano mangyari talaga si Bruno, pagdating sa early game, masakit pa rin talaga kahit sinasabing na nerf. So Correct. draft index natin, halos pantay, pero vision and info pa lang lamang ng EP Bren. Yep. And of course, yung alam natin na pwede pang check yung mga Arlot, yung mga Martis just to take over the map. And ang aga ng Arlot pick, but at the same time, gusto nilang ilimit dito yung choices para kay Mr. Edward. I think yung Angela, worth it pa rin yata iban para sa AP Bren. Oo nga, protektado si Bruno dyan. Or the Rafaela. Rafa Bruno ay isang very old na combo na napakalakas pa rin sa ngayon. Isa pang hero na pangsagot dun sa Faramis is Lapu-Lapu. And actually, sobrang surprise ako na hindi pa naglalapu-lapu ang mga teams natin. Siguro last pick para sa Blacklist, which gives us the option of, Rafael siguro para kay Ready J. Ibahin lang ni Agent Agent Zero, no? Maiba lang, no? Laging Oo. Terizla daw eh. Ngayon, parang kailangan niya ibalik ang aksyon. Yep. But then again, yung composition kasi nila parang road to same pa rin yung system eh, no? Yep. Oo, parang yun pa rin yung gusto ng tempo. Oo. Not unless yung biglang liko. So may kita natin ngayon na ilalabas ang bagong baraha. May pinolderan na din ni Dex eh, oh. Oo. Siya na ngayon yung may folder. Surprise bit ka din. Ayun na nga. Ay, nako, Ayan na okay. nga, Benedetta na ang inilabas dito. Para Alright. sa The Blacklist International. Yes, I like it a lot. Sinabi natin kanina siya dun sa start draft, pero like I said, dulo pa nila kukunin. Ito yung pwedeng sumabay sa Arlot. And this makes a lot of sense for Blacklist. Lalo tuloy, nagiging strong yung case for Angela last pick for Blacklist. Which means AP Bren, kailangan handa sila dun sa specific pick na yun. Which typically ang inahanap doon mga Edith para meron kang pang tunaw. Kaso sila mismo yung nag-ban. So, what will be your Ogwen hero in that case? Maybe Tormino? Tormino Minotaur, ka ba dito? yes. Agree ako doon. Kala ko bagong hero, Minotaur pala. Minotaur, Oo. Tormino. Oo. Digi kaya? Cloud. Naban eh, binan nila eh. Ayun nga Sinatay- pala sila din yung nagban ng Oo. Digi. Irithel or Claude could be good for AP Bren. Feeling ko nga Minotaur, no? Or something na Rico, panggulat. let's go. Oh, Ay, Ruby! Ruby! sabi natin kanina yung Sabi Ruby lang. bagay doon sa lineup ng Blacklist International, pero makikita natin yan sa kamay ng AP Bren. Kay Master Ogwen. Maganda pa rin yung Angela o kaya Rafaela. Pero most specifically dito ako sa Rafaela kasi
Mache-check niya yung mga bush. Di ba usually si Ruby gusto niya magtago dun sa mga bush. Nagche-check din siya. Pero bush play yung gusto gawin. Conceal play. Raphael ay sa hero na pwedeng humarap dun. Na parang pigilan sila. Pero iba yung narinig ko. PNK! Okay! Biglang liko ngayon ang direksyon ng draft ng Blacklist International. This is Renny J set up on the Akai. Pinag-uusapan kanina ni na H2O na Renny J Chona na pero hindi. Okay, Renny J set up tank. Yup. Plus Liko. Ito yung sinasabi ni Chantel. Okay, Liko on the Popol and Kupa. No, Rafaela. Binago ngayon ng Blacklist yung system. Kailangan mo talagang maglabas ng panggulat. Nakita natin ang Popol Kupa ng mga unang araw dito sa playoffs at gagamitin nila ngayon para dito sa ating laban. Anong pinaka-crucial factor or pinaka-mapapansin natin with the draft? Team fight for sure para sa Blacklist. Napakaganda. Para naman dito sa AP Bren, it's their sustain. So, longer fights ang hinahabol dito ng AP Bren. Blacklist International gusto nilang mangsagasa. Ang taas din ng damage output nila. Nakita niyo yung macro DPS coming out from Blacklist International. If they just stick together, kung maganda yung early, at least hindi sila mauhusan sa early game, normal yung first few minutes natin, they're gonna be A-okay sa mid-game. Again, this is game number 5. Kung ikaw ay part ng Hive, ito na ang chance para maging kampiyon. Kung ikaw naman ang agent, lahat ng suporta, kailangan mo nang ibigay para sa Blacklist. Sensui Instincts with the Popol and Kupa. Ito ba ang key? Renny J na din ang setup hero. Binabantayan si Kyle. Okay, alam ni Kyle. Kita niya si Renny J. Kaya parang muna, more on face check lang. Binate niya if ever na doon na dadaan dito si Renny J. So probably ay magiging tahimik na naman na early to mid-game para sa dalawa. Depende lang kung may mga bigla ang setup play. As I remember, nung Season 6, Blacklist organization din ang nagbigay nitong spotlight sa Popol in Kupa. Tama. Utilizing the push ability with the objectives. Now changing things up. Pwede mong i-combo yung heavy spin doon sa knock-up mo this time. And ito yung sinasabing abangan ng mga heroes na bago sa paningin natin. Ito nakita natin yung emblem, something unusual, Wolf. I guess parang wala naman. Ruby with the Brave Smite, this is pretty standard. Pero naka-pull yourself together siya. Usually yung pull yourself together or yung pangtanggal ng cooldown, ginagamit siya sa mga, yung malaki talaga yung cooldown kasi percent base siya eh. So para mas malaking impact. So ito lang yung siguro kakaiba. Pero But Kyle decimate first blood. Sinaman natin ngayon ni Haji. Kyle buhay pa rin. Nandoon si Pew. Kyle will just run away. Mortal coiling out. Kyle TZ. Napakaagang first blood na naman. Isang magandang pagpasok doon para sa AP Bren. Pero makikita natin for Blacklist International, lalo na si Sensui, nakapwesto at mauuna dito sa may Turtle Pit. Okay. Sino nga makakuha? Makukuha yan ni Sensui Instincts dahil wala din, of course, ang retry holder ng AP Bren. So kahit nakakuha ng kill kay Renny J, yung AP Bren dun sa may gitna, napaload din naman dun si Caltizi. And that means na AP Bren will have to forfeit yung Lord. Yun naman yung maganda dun sa ginawa ng Blacklist. Surely nawalan sila ng isang roamer pero hindi ganun kahalaga yung ganun death kay Renny J. Mas masaya pa nga sila dahil nakuha nila yung turtle because of that. So talagang kinalculate dito ng Blacklist kung ano nga ba talagang magiging mas maganda para sa kanilang makapantay. Ito exciting yung mga laban sa top lane. Oh, ay, grabe. Wow! Agent Zero dodging Ganda. the sweep coming out from Flap TZ. Pero dito, magkakakitaan na naman yata. Pero more on bantay lang muna. O nga pala, kailangan muna na antayin na tumaba dito si Sensui. Okay, susubok sila ngayon, Sensui. Binato ngayon. Ayun, yung heavy spin na meron na setup si Renny J. Nandun si Haji. Setup town is real. Blacklist International taking 2 down. Ito na naman yung synchronization skills na sinasabi natin. At naramdaman na yata ni Super Marco na delikado siya sa may bottom lane kaya makakuha ng outer energy shield. At pwede ma-diretso ng Torre. Basag nga talaga to. Libreng gold. Kaya na Oheb dito. Meron ng 2 Legion Sword itong si Sensui. Masakit-sakit na yung damage. At nakita nyo naman kung gaano kabilis sila napatumba doon si Kyle. Kyle opting to go for the build nung ginawa niya kanina which is Fury Hammer sa muna. Kaya medyo malambot. At all due fairness, ang ganda nung kill nila doon kay Caltizi. Kasi ngayon talagang nag-snowball itong si Sensui. Ano to? Damage type, no?
damage type na jungler. Oo nga, parang ano sila dito, parang double marksman. Double MMO. Oo, double MM. Ang kinaganda pa dito sa Mobile Kupa, meron kasi crowd control din to. Yep. Tsaka merong front, medyo mahirap dito para sa ng AP Bren. Oo. Napasukin anytime. Kaya naman lumobo, 4 minutes pa lang tayo, 2.1k Yep. gold lead na agad. Medyo makate ang Chicho Dog na yan kapag na-free hit ka. Oo. Masakit. Makikita natin. At yung kagandahan dito kasi meron sila mga traps, so yung vision ng Blacklist pataas. Oo nga pala, pang vision nga din pala yung mga trap. Yeah. Kaya bawal ka mabitag sa trap. Okay. Habang sisimulan na naman dito ang Turtle Team Fight. Subok na naman kasi si Renny J. Ang Agad ganda saan ng ang combo with the Benedetta with the heavy spin na din. At ngayon si Nitsumi pa rin ang makakakuha ng Retribution win. Recalls coming out from Blacklist. At habang nagre-recall si Rene J, ito na narinig niya kanyang mga kakampi before. Sisigaw lang niya, baka Rene J to. Napakagandang pag-zone kanina against Kyle TZ. Wow. At even si Oheb nabibigyan na ng space. Ang tindi nun yung combo nung Edward Renny J connection, yung final blow hanggang dun sa heavy spin, lahat ng damage ay nasalo ng AB Brent. Ang ganda ng Alecto Fireblow na angulo doon. Coming out from Edward. Sila naman ang ngayon nag-go. Set up is 3. Wow. Plus, syempre, yung heavy crossbow. Sigaw ni Super Marco. Ang pagbawi ng AB Bren ay nangyari. Wow! Kanya-kanya mga highlights ngayon ng ating dalawang kupunan. Paano nangyari dun sa middle lane? Ano na nangyari sa middle lane? Paramihan na recall. Paramihan ng... Ang ganda nung nakita natin mula sa AP Bren. Knowing na after nung laban, walang mga ultimates sa Blacklist, si Noobsob nila doon. And actually, siguro nagulat sila na nandun si Sensui with their 4-man rotation. Ang ganda ng mga nakuha nilang quality of kills. Malayo-layo pa rin yung kanila kailangang habulin. Ang maganda doon is si Super Marco kasama doon sa laban na yun. So nakakuha siya ng 2-0. Oo. So siya nga pala. yung win condition coming out from AP Bren. Oo nga, tama ka dyan, Wolf. Kasi kailangan humabol dito ni Super Marco ngayon. Parang sabi na, parang nagiging imba ngayon yung match-up pagdating doon sa Golden. Kasi ang dami na na-farm Yeah. ni Kel1. So 6 minutes ngayon, parang feeling ko nagkakainitan na sa may middle lane yung mga team players Kung kanina yung laban, hintayan eto walang fake dito Ready, set, go! Eto, rekta, ambare. Oo, ganun ready, set, go. Pero pag ikaw si Super Marco, ready, set, woo. Ganun lang. Woo. Oo. Yung pala yung pinaka-comms niya dito. Oo, yun lang ang para comms sa yan team. Ang dito, kailangan marinig na mga kakampi niya. Oo. Para sure. Kailangan din ng Blacklist International maghanda doon sa mga ganong situation. Nakita natin 2 times ang kanilang setup. Pero may pang setup counter din pala ang AB Bren. O kailangan dito, as much as possible, available lahat ng mga pwede mong pindutin, Oo. mga skills. Uy. Ayan na! Okay, nagkakasweep pa na naman! At ayun na nga, Kyle TZ with the decimate of the Sensui. Edward ngayon, sumusubok pumalo, pero may Netherrealm. Unang bangas! Petrify, okay, napakagandang start. Ogwen! Pero may hila na gagawin. Oh my At goodness. nahila si Ogwen. Killing spree, si Super Marco. Flap TZ na din. Inisa-isa na ng AB Bren. Wow! Ang Blacklist International. Tatlong namatay doon at dediretso naman dito sa may Turtle Pit. Habang si Edward Lilico, paano nangyari? Paano sagutan na nangyari doon? Ultra instinct mula kay Flap TZ with that flicker play. Ang dami na final slash. Tapos after nung Netherrealm, nakagulat yung ginawa doon ni Ogwen with the flicker play. Hindi mo i-expect na meron pa siyang flicker nung moment na yon. Pero naging critical dahil nahatak niya doon si Oheb. Very important kills coming out from AB Bren at ngayon, tapos na. Nakuha na nila ang Turtle. At panibagong milestone, the Young Goats Goat now ranks second in MPL all-time Wow. assist leader. Na ang uusan niya na si Hayes top lane nga lang. Teka lang daw, sabi ng Blacklist International. Si Flap ngayon ang mapapunish. Humihinga ng paunti-unti ang Blacklist in terms of pagbawi doon sa teamfight. Nakakuha sila ng magandang pick-off. Still, agree ako kay Wolf, yung micro playstyle ng AP Bren. Ito yung mga rason ba't ang dami rin nilang napanalong gold sa microhan. Tsaka yung Blacklist naman ngayon, humihinga dun sa mga push nila. Ayun sa may top lane, minion pa ang makakasira. Oo. Kaya naman hindi ganun kalaki ang ating kalamangan. At meron ng Wind Talker ngayon, si Sensui for his Popol and Kupa. That's right. Yan na yung mga titignan natin later on yung damage output coming from Sensui with BOD plus Windtalker. Oo. Tapos Haskell plus the Berserkers from Oheb. Ang siguro kulang lang dito sa Blacklist yung talagang biglaan na ulti na pang-event. Kasi kunwari ito kay Edward at kay Rene J, medyo gets mo kung saan manggagaling .
Pero yung Oo nga. nagagawa kasi ni Flap TZ, talagang napakataas ng impact. Ito yung Arlot na hindi natin i-expect, no? Mhm. Na mapupunta pala kay Flappy. Kay Oh. Flappy Boy. O yung yung mga pakulwit. O grabe, kumulwit si Flap TZ. Ogwen. Ay, si Ogwen, may vision si Ogwen by the way. Uy, hindi na chinik. Ay, ayan. Okay, nakita ni Renny J. Okay, nihilain niya ba si Renny J? Nihila na. Okay. Nihila ulit pabalik. Yung hilaan. Grabe, triple hila. What a combo para sa AB Bren. Renny J surviving that one. Pero yung tatlong hila, min. O, naramdaman mo parang ayaw ka talaga. Parang higaan, ayaw kang paalisin. Apat na hila pala yan kung Oh. iisipin mo. Si Few. Si Super Marco lang walang hila Oh. pala dyan. O, kaya pala patalon. Oo. Yung mga skills din. Pero ngayon na nakikita natin na medyo nag-struggle pag merong crowd control lang Blacklist International. Ano ba kailangan nilang gawin dito sa Lord Teamfight? Renny J stalking. Walang Everyone. Okay, hinila na naman. Patay yung Chicho Dog. Hinila na. Nagkahilaan. Final blow kami para kay Edward dito. Edward! Pero ayun, si Super Marco na nasa bandang Genli. Nahuli! Kinagat ng aso. Pinanatan ni Oheb. At yun na, mararamdaman mo na yung kagat ng aso. Haji Tapos ngayon na mga with the bola. first down. Masakit yung aso. May rabies yung aso, mga kaibigan. Yung husky na dala ni Shinsui. At parang ang play ngayon ng Blacklist International para dito is catch the ball. Ibabato ang bola, ngangat-gatin dito ng Husky. Ni Setsui, kaya naman makakasira na sila ng Torre dito sa may middle lane. From Chicho Dog to Husky Dog, Shinsui, mga kaibigan. Naka-max fight yung aso. Parang hindi, mahihirapan pa tumipetsa dito sa may middle lane. Uy, pero diretso ang AP Bren. Diretso, tinatarget nila ngayon si Shinsui. Ngayon si Renny J, namumula umiikot si Renny J. Walang aso ang AB Bren, meron silang Tiger. Pero mas matindi yung rabies ng aso dito. Ang ganda ng pinakita nung Blacklist International with their recovery. Alam na nila gusto gawin ng AP Bren yung mga hatak. At ang nangyari is yung AP Bren committing onto Renny J. Understandably, na pwede mong bigyan talaga yung hero na yon. Pero nandun si Edward to follow it up. At yun na, Vintage Agent Zero with the push. kahit ma-punish, ay, nagamit na yung second. Final sweep. Makakawala ba si Edward? Hindi na. Finish off ni Super Marco. But that's a tower down. Pero huhulaan ko yung gusto mo sabihin dun sa sentence mo, Wolf. If ever man nabani siya, okay lang. Oo, Kasi middle lane ang nasira niya. exactly. At yung wave dun sa may gitna, gusto na Blacklist International ma-push. Kung sakaling magkakaroon ng Lord ulit next time, dyan pupunta yung Lord sa ngayon. Kung titingnan natin yung health ng mga Torre, at ito na naman si Ogwen, Okay. mas pata ni Renny J. Masakit yung late game burst na meron. Yung Blacklist. Ang ganda sana ng ila dito eh. Oo, kaso. Oo. Nadamay pala yung Husky. Nakita mo yung Ayun, Red Realm dito, dalawa lang yung dalawa lang sila. So hindi natulungan si Super Marco doon. At isang kagat may stun din kasi agad na instant, halos instant pala. Yung Popolin Koopa, pag nakagat ka na nga talaga ng aso. Wala, pag nakagat ka ng aso, dapat mag-ready ka na eh. Para to sa totoong buhay lang. Oo. Anong gagawin mo syempre pag nakagat ka ng aso? Ito yung sasabihin, yung aso hindi nangangagat, pero Oo. biglang ganun yung Bigla gagawin eh. nagahalit pala. Anong ginagawa mo dito? Ganyan nangyayari. Pero 7-6 ang ating score. Look at the items. Masakit na din mga bola dito ni Oheb. Oo. Grabe kasi pala yung DPS na Wolf. Kaya para pagdating sa teamfight, mas gusto ng Blacklist na sila yung pausbong or Yep. pasugod. And every time na yung ginagawa din kasi dito ni Few is yung Netherrealm, what they need to do is just isolate etong si Few away from his team, of the team. Ay, nako. Nakita sila nung Gusto nilang baragin yung nito. Oo, nakita yung Conceal, AP Bren. Naramdaman nila ang bangis ng rabies. Oo. Naramdaman nila na makati ang rabies. Kinagat yung tiger eh. Kaya, ganun talaga yung nangyari. Kaya nag-refocus muna yung AP Oo. Bren dito. At dahil natikman na nila or nila ang Harabis, medyo may taning na ngayon. Oo. Dahil abot na rin tayo ng late game. Kailangan nilang magpa-injection. Oo. Anti-tetanus tsaka anti-rabies. Ano klaseng injection ba ngayon ang makakasolve? Si Flap. Si Si Flap Tsaka ang- yung anti-tetano ni Few. Gaano kakunat ang balat ni Flap Easy Oo. para dito sa Husky ni Shinsui. Parang yung Husky dito na Sensui, road to werewolf yata. Oo, okay. Mukhang totoo na yung laban na to. May nagagawin. World Watch D out, coming Edward. in. Pero Sobrang nag-ipit. ipit! Zone lang muna. At yung aso yung nakalasit. Sa lahat pa naman ng mga kalasit, aso pa. May laban na gagawin ngayon ng AB Friend. Pero medyo makati talaga. Nandoon ngayon si Super Marco. Nag-win shot. Super Marco tumatakbo. Inaabot ngayon ni Edward. This time lumalamang ang AB Friend. Masyadong mabilis yung Tiger. Yung Tiger sobrang mabilis. Oh! What a speed move! Pero nahabol pa rin ni Agent Zero. Nandito pa rin sina Ogwen. Dash in
yan. Agent Zero Edward will survive. Blacklist will take the Lord. Si Super Marco nawala, dalawa naman sa Blacklist na nawala. At ang call ngayon ng Blacklist International, magkilala naman, may weekend wave! In-injection ni Flap DC at tinusok ni Kyle DC. Okay, meron tayong tatlong casualty para sa Blacklist International sa kay Lord. Is it worth it for the team fight? Worth it kung economy-wise at, well, hindi naman matatapos yung laban. So, truth be told, parang ano lang pares lamang dun sa naging exchange na yun. Napaka-electric yung nakita nating laban. But obviously, hindi makakatapos ang Blacklist International because of that. May second life. Ang ganda nung Netherrealm ni Few. At saka ni Haji, nag-flicker out siya. Actually, silang dalawa. Oo nga naman. Nag-flicker tas pasok bigla si Haji gamit yung dash tapos nag-netherrealm. Kaya medyo nabuhay dun si Oheb at napasama yung pwesto dito ni Super Marco. Okay, abangan natin ngayon. Ang tanong natin kanina kung worth it, lalong-lalo na sa mga nanonood ngayon na dahil kakaibang aksyon Oo. na pinapakita ng ating dalawang koponan. At parang talagang IMU ang Nangyayari. magkadikit lang Sa totoo lang, hindi ko na nga alam yung nangyari. Ang alam ko lang, balugbugan Ako din Yung Torres sa gitna, doon lumamang ang Blacklist kasi ang laking bagay nung mid tower. Oo, ang ganda rin nung ginawa daw ni Rene J. Nakita niya lahat ng members ng AB Brand, inipitan niya agad. At habang nangyari yung communication nila is to burst yung Lord. Hindi na nila sinobrang hatak dun sa side nila. Binigyan na talaga nila yung Lord at i-burst yun gamit yung kanilang ulti dun sa kay Sensui at kay Oheb. Yung bagay dito sa Blacklist International is i-burst down yung mga objectives. Yun yung bagay na hindi magagawa ng AP Brand basta-basta. Ayan na. Speaking of, pag mga ganito magkakakitaan, medyo mararamdaman mo na. So, kailangan mo nang mag-burst. Ngayon na-burst. Parang hirap i-burst ni Sensui. No, meron kasi siyang... May Chicho kasi. Chicho dog. Ang hirap din ng mga pasukin dito ni Oheb. Kasi friend siya ng may Chicho dog. Oo. May husky Alam mo naman sa totoong buhay, pag may kasamang husky, ayaw mong baragin Husky nga yan Oo. May, Ano yun? Gusto ko pa sana sige na nga Ayun na yun Pero tama. Basta hindi na nga agad beware of the dog. Yun na lang yun. Beware of dogs. Yan, tama. Lamang para sa akin ang Blacklist dito sila ang i-control kasi yung damage output ng burst ay nakita natin. AP Bren, they need parang malayer yung skills nila ng tama on the right target, on the right time. Tsaka ito, kung more on layering para sa ng AP Bren, sa Blacklist International naman, parang ang gusto talaga nila palikod sa kanila or yung patakbo yung kalaban. So, kailangan nilang maging, kailangan nila ma-enforce dito Nako. na sa kanila ang external Oo. na force. Ito na naman. 16 minutes, almost magsa 17 minutes. Magkakaroon ng reset pagdating doon sa may Lord. Uy. At by the way, napakasipag. Ito na yata yung ni punishment Edward. nila May sa wrap long around. lane. May wrap around. Okay, Few. Meron naman siyang netherrealm dito. Napanish siya ngayon ni Edward. Pero binabanatan ngayon si KDA Machine. Free hit Super Marco ngayon. So, napakagandang out para kay KDA Machine. Pero walang magagawa. Super Marco mapapanish. Ngayon, inaabot si Kyle TC. Yung aso na naman na nakalasit dito ng Lord. Free Lord para sa side ng Blacklist International. Mag-abol pa si Ginugo Kyle. nila? Kyle TC, ginugo pa rin. Mag-change target pa Na-stun siya. si Black. Mukhang hindi. Mortal Coil. Wala nang magagawa ngayon. Ooh. May trap yung Chicho What a Dog. trap. Kaya na-stun si Flap. Pero itutuloy pa rin to ng AB Brand. Madadiretso nga yata nila dito sa may gitna. At aalis na lang muna disiplina ang paiiralin dito ng AP Brand dahil meron nga din namang Lord na mag-marcha dito sa may middle lane. Paano ikakapitalize to? Uy, wait lang, sakit na rin ni Makate. Super Marco. Makate yung second skill combo. Yung way para makapitalize to, yung split push ni Edward, yun yung magiging crucial. Oh. Tapos, yung gitna kasi kayang i-all, yung mga torre, kayang i-all nung nung Chicho Dog. Oo nga mind you, nung season 10, nung lumabas yung Benedetta ni Edward, ito rin yung parang naging key Oo. nila. Yung split push. Sa long lane. The long lane split push na hinatid ni Edward together with the Husky Dog damage. Blacklist International. Unti-unting choke Uy. out ang AB Brand. Pero Okay, naku, okay. mapapanish si Edward dito. Ogwen may ulti. Ay! Ulti na kinailangan. Hindi na nga kailangan. Super Marco with the crucial pick-off. At ngayon si Renji tumatakbo na. AP Bren. Super Wow. Marco. Kung may aso ka, may panther ako. The Black Panther. Kakaibang mga hayop na natin nakikita for this game at makikita rin natin for Flap TC. Meron rin dito nga Dominance Eyes. So ngayon na ganito ang sitwasyon ng ating laban. Sino bang lamang? Wolf? Parehas Medyo nalilito lamang. na kami ni Wolf. Parehas Wolf. lamang. Ayan, nalito na ako. Parehas lugi. Parehas lamang. Kasi nga may Thank Chicho you. Dog, may Husky, tas may Black Mga Black Panther. Panther si Wakanda man yan eh. Tsaka may lip yan, boy. Oo nga. Tama. May lip yan, Tama. boy. Biruin mo na outplay niya yung Benedetta.
Ganon katindi si Kasi Super Marco. Wala ang malakas yung Benedetta kapag may stun yung kalaban. Oo. Eh, yung Black Panther, wala. Tatalon lang Tumakbo yan eh. lang. Tsaka may leap. Lumip lang si Super Marco, lilip yan, boy. Tsaka may Lipan mo lang. pana, lip panain na yun eh. Ito, Ilista mo na. Ilista mo na. Nililista niya na nga din kung anong mga nangyayari. At tayo dyan, ito, tama mga sinabi natin mga kasama. Biruin mo, ang daming nangyari dun sa bottom lane. Narinig ko si Super Marco, sinabi niya lang, woo. Oo nga. Matindi. Yun na yung celebration. Para yun yung niya. go signal niya. Pero abangan natin kung anong gagawin dito ng Blacklist International. Sila pa rin naman lamang dahil nakasira nga sila ng Torre dito sa may middle lane. Pero parang Yun na yung Edward specialty na yun eh. nakaangat na rin kasi yung minion wave ng AP Brent. Oo. Pero kung long lane lang din, mas nga dito, mas Benedetta malikot ang talaga eh. Benedetta talaga. Ang hirap pabulin, pero yun pala yung way. Kasi mabilis talaga maglakad yung isang, well, may Black Panther kasi siya. Kaya mabilis siya. Tapos may sprint pa. Hindi ka niya Nakasprint ang kailangan yung Black sprint eh. Panther. Wala na, Black Panther ang pinili niya kaysa yung Ducati skin. Oo. Mas mabilis kasi yung Black Panther eh. Tama. Isipin mo At saka pag Ducati, kailangan pa ng gas. Sa Oo. bagay, sa bagay. Kaya energy lang. Tsaka isipin mo, handa sila dun sa Edward specialty. Oo. Kasi Season 7, kung di ako nagkakamali, ito yung Benedetta Oo. Edward specialty. Season 10, ito din yung nagpanalo sila ng championship. Tama. Oo nga pala, kaya din siya tinawag na Edward Scissorhands. Oo. Oo, kasi- Kasi malakas mag-cut. Oh, grabe mag-cut. Ayun, ginagawa niya. Bilis, grabe siya mag-cut, grabe din siya mag-push. The German cut. winulang ni Super Marco eh. Tinalunan lang ni Super Marco. Ito na naman si Agent Zero Sneaky cut. Parang Kaso pwede nakita niya yata. Hindi. Akala ko pwede niya i-dive sa may bottom lane. Hindi yata magandang biniburst ng AP Bren. Mga kalahati na yung buhay, by the way. Nakatago din si Setsui. The rest of the players sa Blacklist International. Op, teka lang. Saglit na wala yung screen. Pero ayun yung balance na. Oh! Double hila. Killing spree si Super Marco. Pero mag-counter go dito this time. Ang Blacklist International mga wala na mula doon ngayon. Sila Renny J. Sino makakuha ng Lord Libre lang para kay Kyle Daisy. Susubok si Edward dito. Tatlo na sa side ng Blacklist International. At ngayon sinusubukan na lang ni Edward lahat. Grabe. Tumatakbo si Renny J. At ang burst search sa debut. Edward running for his life. Takbo, Edward, takbo! Hinahabol ngayon ni na Kyle. Sumisigaw ang AB Brand ngayon na tapusin. And double pa ang laban na to. Mukhang ito na yata ang inaantay. Meron pang bitbit dito. Mukhang ito na yata. Pero dito pa rin si Agent Zero. Pipilitan. Pipilitin na dumepensa. Para dito sa game. At kakalma muna. Yung mga nakangangabaw, nag-post po tayo saglit. This is AP Bren on the verge to the mid lane, on the verge to victory. Ganda nung ginawa ni Super Marco yung pag-dodge niya dun sa mga slash ni Edward Scissorhands. Mas Yung malakas ang... bato sa'yo, lupit eh. Oo, Na-dodge niya eh. na-dodge Ang bilis niya. eh. At saka nakita nila si Agent Zero. Mm. Sa Nasa bottom lane, baba, no? ang naging call, burst nyo yung Lord. And nag-conceal play sila for the wraparound kasi nakapwesto sila sa Setsui. Si Renny J nagpapakita, parang binasa na ng mga members ng Bren. Dalawa lang yung pwedeng puntahan, yung long bush or yung Kramer's bush. So ginawa nila, gumamit sila ng kanilang conceal papunta dun sa long o kaya dun sa may Kramer's bush. And by the way, yung long bush yun yung mahaba dun sa may gate. Yung laging opposite ng opposite ng Ng Lord crab. side. Mm, Oo. Tama. So, tingnan natin kung paano nga ba mangyayari after this one. Again, for AP Wow. Bren, match championship point. Oo. At kita natin ngayon na si Edward ang dedepensa. Gaano katatag si Legend Zero dito kasi sumusugod na si Mr. Wu eh. So, and sobrang commendable halos lahat ng AP Bren in the Oo. zone. In the zone. Napakaganda talaga ng wraparound na yun kasi sinabi ko na 'di ba parang hindi maganda yung pag-burst nila dun sa Lord o yung pag-damage nila dun sa Lord tapos yung hawak nila hindi pa ganun ka solido. Yun pala ginamit nilang trap yung Lord. And the thing is, Blacklist International is known for that kind of play, yung pinangtatrap nila yung Lord. Tapos sila ngayon, ang kagandahan, meron silang conceal. And si Renny J, hindi niya pwedeng ma-counter yun kasi siya talaga yung nag-hawak dun sa Lord. Ito na, nagbabalik na tayo sa ating laban na pwede kumatok dito sa may middle lane again. Agent Zero lang ang nandito para dumepensa. 10 seconds para kay Haji. Kakayanin ba ang depensa? AP Bren, they want to finish the story. Final blow coming in from Edward. Pero masyado nang masakit. And from mas pinaslakas ang pinalakas. AP Bren, ang kampiyon sa MPL Philippines! May kita natin ngayon ang saya kung ikaw ay parte ng Hive. Mga bees, sulit lahat ng pagod.
They are our champions for MPL Philippines Season 12. It was the process na matagal hinintay. Madaming season sinasabi nila magpapalakas muli. After nung kanilang M2 World Championship, sunod-sunod na heartbreaks for this franchise. Ang daming pinagdaanan, here they are, champions once again. 2023, nagsimula itong bagong process as AP Bren will finish the MPL Philippines story and looking at another chapter dahil ilang linggo na lang, M5 is right around the corner. Tingnan natin, again, at the very end, ang ating mga M5 World Championship representatives. For Blacklist International, madami ding nag-doubt sa kanilang re-rostering para dito sa season na to. At wala na silang kailangang patunayan pa dahil pinatunayan nila na kaya rin nila, kaya sila din ang nagtagpo at isa din sila para dito sa mag-represent na mas pinaslakas on World Championship. Palakpakan natin ang ating mga representatives, palakpakan natin ang Blacklist International, palakpakan natin ang AP Bren. Well-deserved victory and still well-deserved slots para sa side na Blacklist International. Iba din ang kanilang naging journey dito, but they're up against a team na nasa mission right after that defeat nung Season 10. Nandito na sila ngayon. Sorry, that was Season 11. Right after that defeat nung Season 11. At kita pa rin natin ang ngiti sa mga players, even the coaches of Blacklist International. Again, lahat ng kanila ding mga pinaghirapan ay nag-pull off coming into this one. Yes. At ang saya na nakikita natin both Coach Ducky and MTB na nag-uusap, na nakangiti. Yes. Dahil at the end of the day, tayong lahat ay mga Pinoy at tayong lahat ay proud sa lahat ng mga manlalaro na nasa entablado ngayon. Gustong-gusto ko sa dalawang teams na nandito ngayon pinakita nila yung process. Trust the process. Yes. Very true para sa Blacklist International. This time, wala yung Royal Duo para sa kanila, but they were able to make it to the Grand Finals with this roster. And obviously, dito sa Bren, matagal nilang hinintay at binuo itong recipe na to. It took a lot of heartbreaks for them. At nandito ngayon sa playoffs, ang dami nag-doubt kasi hindi ganun ka-stellar yung performance nila despite being the favorites after nilang mag-own dun sa off-season. But now during the playoffs, everybody was in the zone. The process for both teams, yan ang na-prove natin dito. Muli, Blacklist International, palakpakan natin sila. Napakagandang laban na kanilang pinakita from day 1 of MPL Philippines Season 12 up until our Grand Finals. Even Agent Zero pagdating sa dulo. Nilaban nila yon. Oho. Nilaban nila. Kita natin yung naging proseso ng Blacklist nung nag-start yung regular season. There you go. At ngayon, bato natin kay Mara. The game have been truly remarkable. And now, your MPL Philippines Season 12 Grand Champion. Everybody give a big round of applause to AP Bren. Thank you, Mara. To award the medals, let's call on Mr. Nelvin Muva, First Vice President and Group Head of Go-To Market and Subs Management at Smart Communications Incorporated. AP Bren, three-time MPL Philippines Grand Finalist as Bren Esports, MPL Philippines Season 6 Grand Champion as Bren Esports, and M2 World Champion as Bren Esports. Super Marco Pando, idol ng mga kids, Phew! Hall of Legends inductee, Coach Ducky.
Coach Ren. Master Ogwin. Kyle Teasy. And Flap Teasy. And let's give a moment for the media to take the photo op. All the time spent in practice, all sacrifices made, all days spent working hard have finally paid off. You guys are hailed as the strongest players, teams, coaches, and management in the strongest MLBB region. And now, to announce the Grand Finals MVP. Let me hear it from you guys. Congratulations to Flop Teasy to award the trophy, calling once again Mr. Melvin Nubla. Flap Teasy has undeniably shown his mastery throughout the best of 7 Grand Final series. His unmatched macro and micro mechanical skills, amazing hero mastery, and professional mentality propelled his team towards securing a championship title. And now for the photo op with the Grand Finals MVP. Thank you, Mr. Melvin Nubla. And now, I'd like to take this moment to interview our Grand Champion! First of all, Flap, ikaw ang ating Grand Finals MVP. Parang nagulat ka, ah? Oh, nagulat po talaga ako. Di ko alam na ako kasi yung nasa isip ko silang apat eh. Silang apat, isa sa kanilang apat eh. Who do you dedicate this to? Kay Kuya Pew po kasi siya po yung yung dahilan kung bakit ganun yung laro kanina eh. Few, ikaw naman, kailangan natin ng representative para sa AP brand. Kayo ang kampyon ngayong Grand Finals ng MPL Philippines Season 12. Ngayon, sobrang saya na nakakuha ulit ako ng championship. Tapos, nabigyan din ng championship yung mga kampi ko na matagal na namin inaabol to eh. Ay, si Coach Brand pala gusto magsalita? Hindi po. Sabi ni Coach Ducky. Nagpapasalamat ako unang-una kay Boss Job sa pagtitiwala sa akin, kay Ducky, at sa lahat ng back-end ng Bren Esports. Alam niyo naman, nagsimula tayo sa sobrang hirap. Ginapag natin lahat. Yan, thank you sa inyo. Gusto ko magpasalamat sa mga pumunta sa fans dyan, tsaka sa mga magulang ko. Pati sa girlfriend ko dyan, shoutout po sa Tsaka shoutout po kay Boss Job. Kung wala po si Boss Job, wala po kami ngayon dito. Maraming salamat, Boss Job. Nagtiwala ka sa aming lahat. Tsaka kay Boss AJ Ponce. Thank you po. Nagpasalamat rin ako sa mga nanonood ngayon. Tsaka sumusuporta sa buong MPL. Yun lang. Thank you so much. Sa sa pamilya ko, pati sa girlfriend ko. And now, to immortalize your achievement, this is now the time to raise your trophy. This trophy is rightfully yours. In 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, your MPL Philippines Season 12 Grand Champions, AP Brand.
From being a former world champions as Bren Esports, these teams have definitely honed by challenges. Despite everything thrown their way, they found a way to return to the top of the MLBB stage. The Bees have been buzzing throughout the year, securing gold medals from Cambodia, Saudi Arabia, Romania to bring honor to the country. Now, they are your MPL Philippines Season 12 champion, and we can rest well until the M5 World Championship knowing that the Philippine era is in their hands. AP Bren and Blacklist International will be our representative for the M5 World Championship. Let's watch this. Welcome to Mobile Legends! Nagsisimula pa lang tayo. Look at your face, so kapalo. Dito sa aming teritoryo. Can't get this ground sa amin ito. Muli, ako si Mara Aquino nagpapaalala na sa M5 World Championship, ang tahanan ng pinakamalalakas na Mobile Legends Bang Bang players sa buong mundo ay mananatiling mas Pinas lakas. See you on M5 everybody and keep it good vibes!